trilyon yung nawala dahil sa flood control issue. Ayaw nyong hanapin dahil galit lang kayo kay BP Inday Sara Duterte? Sino man ang dapat na managot dito, hindi ko sila tinitira ng personal. Mali ang sinasabi niya na Personal. paborito ko siyang tinitira. Hindi. Ang pagtira ko ay pagpapaalala kung anong dapat mong gawin. Dapat ikaw ang namumuno ng komite. Nasa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at Yun ang ina gusto ko. po, kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chan. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di natatakot sa katotohanan. Isa maganda Ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita. Magandang araw, umaga, hapon o gabi. Kung ano man ang weather sa inyo dyan, mga kayon! Totohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong May klarong kasagutan, kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. laging alerto, Mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. Kaway-kaway naman sa Sobser! Hey! Pasok, mga sugi! tunay na balita. Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Yeah, boy! Balita, Pasok, mga sugi! katotohanan para sa bayan. Alright! Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao! Share! magandang umaga, hapon sa inyo. Maraming salamat. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Palambing naman mga kayon. Paki-subscribe na lang mga itong channel na to. Target natin 500,000 subscribers. Pwede ba yon? Posible ba yon? Ngayong taon? O June? Hanggang June? Baka kaya naman. Pwede na siguro yan. No? Paki-double check kung nakasubscribe. Paki-subscribe na lang kung dumaan sa inyo itong video natin. Maraming salamat. And don't forget to click the notification bell. Importante yan mga kayon. Sa description box natin, meron tayong mga backup channel dyan. Kung medyo mahilig ka sa pagkain, alam ko naman, pagka Pilipino ka, love language natin yung pagkain. Diyan sa description box, meron akong food channel dyan, yung tito ng ina mo, Tito Jong. At kung mahilig ka sa podcast, pag-usapan natin, kung wala kang problema, dagdagan natin. Bibigyan kita, marami tayong utang dito. Sa'yo na yung iba. Yung mga mga usapang Pinoy. Halimbawa, yung diploma o diskarte. Yan, tapusin na natin yan. Nakuha ko na yung formula. Alam ko na kung paano siya tapusin, ha? Pati yung manok sa yung itlog, kung sino nauna, alam ko na din. Doon yan sa kabila. Diyan nasa description box when Tito Talks. Tapos pagka mahilig ka sa travel, dito muna sa Pilipinas, wala pang budget. Yung Joe Malone World Travel. Yan. Kompleto yan. Putang ina, kompleto. Kaya wag nilang sasabihin na kukunin nila ako sa kabila, magbablog ako kay BBM. Hindi na, oy. I will keep on my credibility. Kasi akin yan eh. Yan lang yung pwede ko magpagmalaki. Marami akong talent dyan sa baba. May mga skills naman tayo dyan. Kaya ko naman magpatawa. Yun na lang yung content ko kaysa sa inyo. Diba? Dito lang tayo kay Duterte. Duterte forever. May views o wala. May manood man o wala. May nag-comment sa akin dyan. Ang sabi niya, masyado raw mahaba yung intro ko bago dun sa balita. Kaya nga reaction channel to. Di baling mawala na kayo.
ang mahalaga ma-remain ko dito, ma-sustain ko dito yung mga talagang audiences ko, yung mga viewers ko, yung mga talagang naghahanap ng ganito, kausap, di ba? Soon, magla-live tayo. Nag-iipon lang ako ng pang StreamYard ko. Yung StreamYard, yun yung app na kung saan, yung may hati. Yung pwede ako magsalita habang may pinapakita ako sa inyo dito sa side na to. Yan, ganun. Hintayin nyo lang, ha? Magla-live tayo dito kasi may communication tayo. Ito gusto ko. Yung kilala nyo ko, kilala ko kayo through comment section. Hindi yung dadaan lang kayo para manood sa akin. Di ba, na lang, di ba? Matira, matibay. Matira yung mga talagang nakakaunawa. Game! Putang. Gusto ko eh. Ayan. Ito yung kahapon na discussion natin na hindi ko nabigyang diin. Kasi na-focus kay Jinky. Meron kasing speech, inspirational speech, ang Pangulong Presidente na kung saan binigyan ng inspiring na mensahe yung mga nag-oath taking na mga teachers sa Cebu ata, parang ganon. So sinabi niya yan, marami siyang sinabi, na maraming trabaho nga naman yung mga teachers. Ang iilan dyan sa mga yan, yung mga pagluluto ng tone-toneladang pansit. Initiative kasi tawag doon. 'Di ba? Alam naman natin, ako teacher ako, alam niya yan, ha, 'di ba? Alam niya, naikwento ko na dito yan. Naging nagturo tayo sa Adamson University ng psychology, mga first year, mga minor subject, yung mga psychology, mga general psychology, pati yung mga major na subject na psychology, tinuro ko yan sa Adamson University. Nagturo din ako sa ABE, yan yung kapatid ng Ama Computer, nagturo din tayo dyan ng psychology, saka ng basic psychology. Alam ko yung initiative, alam ko yung trabaho ng teacher na talagang may mga slashes. Alam niyo yun, gumagawa rin tayo ng job description. May mga slashes. Totoo naman, may mga initiative ang teacher. At saludo ako dun sa mga yun. Huwag naman yung paglulutuin niya ng tone-toneladang pansit. Pucha naman, oh. Di ba? Gano'ng kadami yun. Di ba? Toneto. O baka sabihin nyo na naman, figure of speech yun. Siyempre, alam ko yun. Di ba? Alam ko naman na talagang... Pero huwag natin... Kasi yun ang yung problema Lahat kasi ng gusto nyong sulitin yung trabahante, kaya lahat pinapatrabaho nyo kahit na hindi napasok sa kanila, kahit labag na sila, kahit labag na doon sa pinag-aralan nila, sa skill nila, kung bakit nyo sila hinire in the first place, tapos ipapagawa nyo mga slashes. Parang yung napasukan ko lang doon yan, sa isang palok, sa pabango, yung company nurse namin, /admin, /HR. Talagang susulitin, hindi pa pwedeng magugulangan mo sila. Company nurse nga from the word itself, tapos /admin/HR. Susulitin nyo lang talaga, di ba? Ganun naman Diyos ko. Okay, game. Ano kaya masasabi ng mga vlogger ng vlogger naman ng BBM? Ano kaya masasabi nyo? Pag narinig nyo to, toneladang pansit para sa mga bisita. Ano ang pakiramdam, Raul! Si Raul! Game! Nababahala si Representative Toby Chanco sa banat ni Palace Press Officer Claire Anticlaire. Kaugnay ng alegasyon may ilang mambabatas na pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa takot managot sa flood control scandal. Anticipated na to. Ako nga sabi, ewan ko kung narinig nyo na kung saan o kaninong politika vlogger to. Ako lagi ko sinasabi dito, pag ang isang kandidato tahimik sa flood control issue, mag-isip-isip na kayo. Diba? Common knowledge. Sentido common. Basic. Logic. Ito nga yung flood control issue nga, yun nga yung magandang pagkakataon para magpapogi o magpaganda points ang isang politiko kasi lahat affected dyan Tama naman yung sinabi ni Congressman Egay Erice. Almost, ilan ba yun? Trilyon yung nawala dahil sa flood control issue. Ayaw nyong hanapin dahil galit lang kayo kay VP Inday Sara Duterte?
Di ba? Ang galing, di ba? O, ngayon, anticipated. Lahat ng hindi nag-ingay sa flood control issue, mag-isip-isip na kayo. Hindi ko nila lahat. Di ba? Pero puta, bigyan nyo naman kami dahilan bakit ang tahimik nyo pagka flood control issue, tapos pagka sa ibang bagay, nag-iingay kayo. Puta, let us know. Di ba? Let us know kung ano yung dahilan nyo. Hindi pa pwede kasi yung, kayo, ang dami nyo na dyan eh. Kayo na dyan. Kayo na dyan, di ba? Dami nyo na dyan eh. Pag sumigsip pa kami dyan, di mukha kami papansin. Yun nga yung point eh. Di ba? Magpapansin kayo doon sa flood control issue. Let us know na meron kayong pakialam kasi pera ng taong bayan yan. Hindi lang kami yung ninakawan dyan. Pati kayo ninakawan. Lahat na nagbabayad ng taxes at higit sa lahat ng Pinoy. Yan ang problema eh. Ano mo? Ang problema, sila lang yung tama. Tayo lahat mali. Anticipated na, ewan ko kung narinig nyo na yan sa ibang political vlogger. Pagka ang isang politiko tahimik sa flood control issue, na kung saan yun yung mas maganda para magpapogi points, magpalakad ng papel, tapos tatahimik kayo, aba, mag-isip na kayo. Hindi ko nila lahat. This is based on my personal opinion. And I'm so entitled for my answer. Alam ko, hindi, yung opinion hindi absolute. Opinion ko to eh. Kung mali ako, di ba? Ibigyan nyo kasi kami ng konkretong sagot. Di ba? Ilang buwan na, wala pa rin nakukulong. Marami tayong naka-line up na video, bilisan natin. Baka may magreklamo na naman eh. Sabihin, ang dal-dal ko, ganun talaga ako eh. Wala pong oil crisis sa Pinas according to Claire Castro. Saan ba nakatira itong mga to? Diyos ko, santisin na. Diyos ko, alam nyo, lahat apektado. Pag tumaas ang gasolina, tumaas ang oil, lahat, karamihan. O, wag natin sa lahat. Baka sabihin, masyado ka naman, OA naman, exaggerated naman yung lahat. O sige, karamihan, tataas. Puta, yung gupit, tumaas. Ano ba tumaas? Yung bilihin, tumaas. LPG, sigurado, tataas din yan. Baka nga tumaas na. Karamihan, tataas. Pamasahe, tataas. Diba? Yung mga nagko-commute, yung mga gumagamit, yung mga nangangatwiran na, kinuha pa namin yan sa sumakay kami ng jeep, ang taas ng pamasahe. So, tinaasan din namin. Yung mga kumukuha ng gulay sa Divisoria, hindi naman maglalakad yung mga yan eh. Sasakay yan, gagamit ng gasolina yan. Yung mga hybrid na sasakyan ngayon, yung mga ginagamitan ng battery, tataas yan. Walang pinagkaiba yan doon sa sa face mask. Yung pandemic, remember, yung isang box, magkano lang yan? 250 lang ata sa Bambang. Puta, nung nag-pandemic, 1,000 plus. Puta, naabutan ko yun, no? Ewan ko kung puta, maraming yumaman dyan sa face mask na yan. Diba? That's the, fucking point. May video tayo nito, panoorin natin. Nasa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at Yun ang enough gusto po ko. ang supply ng langis. Na wala pa po at hindi po pa dinideklara na meron tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Mapanatag na kayo, walang oil crisis. Walang oil crisis sa Pinas. Pumanatag ang lahat. Nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ayan ba? Ano kaya? Ano kaya sasakyan nito? Naglalakad lang kaya to? O baka doon to sa Malacanang nakatira? Kaya talagang hindi niya ramdam na tumataas o nagkakaroon. Alam nyo, mapapatawad ko pa siguro kung 50 centavos, piso lang yung taas eh. Pero hindi, puta. Exaggerated yung pagtaas. Tapos sasabihin nyo, walang oil crisis. Lahat talaga no? Lahat talaga ng pagde-deny, lahat ng how do you call this one? Yung pag-iis na pagde-deny, pagtatakip, lahat gagawin nila.
Hi, Yusek. Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings Bukas yan ha, bukas. kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as That's early as tomorrow. last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa po nagsabi, si Congressman Toby Chango. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Nax! Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga korap or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong korap, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya. Kasalanan na naman ni Tatay Digong. Okay. Nasa dahig na, kasalanan na naman ni Tatay. Sabi ko na eh. Yung sunog ng sinahing ng kapitbahay, kasalanan ni Tatay D. Ibang klase. Pucha, no? Ibang klase. Talagang lahat kasalanan ni Tatay Digong. Puta, kaya pala ako ganito. Kasalanan din pala ni Tatay Digong to. Pucha, ba't ngayon ko lang naisip? Sing Secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama Yan! or where he belongs. Diba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Fake news pala si Toby Tiangco. Parang ano talaga, no? Ginagawa talaga tayong tanga. No? Ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong bata, ginagawa tayong mangmang. Lahat na! No? Sila lang ang tama. Sila lang ang hindi fake news. Tayo lahat na nararamdaman natin dito sa Pilipinas na yung pag-inda natin, yung pagtaas ng presyo, pagtaas ng gasolina, walang oil crisis. Lahat yan, katarantaduhan. Hindi nangyayari yan dito sa totoong buhay. Grabe. Saan, no? Saan sila humuhugot, no? Ng tigas ng mukha. I'm sorry to say, pero pucha. Grabe, no? Kahit na obvious na, ramdam mo na, pagdududahan mo pa yung pakiramdam mo, putang ina. Walang oil crisis. Pero mataas yung gasolina, hindi. Sabi ng Malacanang, walang oil crisis. Ano wala yan, nanilinglang lang yung mata mo. Di ba? Nakakaano, no? Puta. Ito na ba yun? Hanggang dito na lang ba tayo? Kahit sang anggulo kong silipin, nakakalungkot lang, ano? Nakakalungkot lang na ando doon pa rin sila doon. Yung mga politiko, pakinggan nyo, yung mga politiko, nakakalungkot yung nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas kung saan lahat, it's all about politics. It's not about for Filipino anymore. It's all about politics. Lahat patungkol na lang sa kaalyado nila, sa posisyon nila, kung paano sila mananatili. Hindi na to about yung sa malasakit mo sa mga Pilipino bilang isang
government public servant. Hindi na eh. Sobrang layo na. It's all about eliminating VP Inday Sara Duterte. Impeachment sa kanya. Doon na lang tungkol ang gobyerno natin. Sa totoo lang. Wala na eh. May nag-care na ba? May mga ilang politiko, may nakikita pa ako na concern sa TV like Toby Tiangco, concern sa Filipino people like Marcoleta, Vic Rodriguez. Sa totoo lang, yung ginawa ni Tatay Digong, yung pagmamahal ng Pilipino sa kanya, sobrang dali lang gawin para mahalin ka ng taong Pilipino. Kaya nga gawin ng content creator eh. Kaya nga gawin ng content ng vlogger eh. O, sample? O, yung mga nagcha-charity vlog. O, mahal na mga audiences nila yan. Namimigay ng ganito, namimigay ng ganyan. Regardless kung sinisirman yung yung content creator o hindi, o for the views lang din yan ha. Real talkan lang tayo. Di ba? Kung ginagawa nyo yan para dahil yan talaga gusto nyo, passion nyo talaga yan, o ginagawa nyo yan dahil malaki sahod yan, dahil maraming views, real talkan tayo, hindi naman, hindi ako makakapag-judge sa inyo, makakapag-judge sa inyo si God. Diba? Real talk lang tayo dito. Ganun din naman sa politika eh. Diba? Mamigay yan, magiging good looking yan, papogi points yan. Diba? Sobrang dali nga kung tutusin, pero talagang hindi nila magawa eh. Diba? Kasi hindi nyo talaga ginagawa yun, hindi yun natural na gawain nyo. Tingnan nyo kung paano ikumpara nyo, sige, may Google tayo, di ba? Ikumpara nyo kung paano mag-speech si Tatay Digong compare dun sa mga presidente na hinahangaan nyo. Tingnan nyo kung paano sila mag-speech dalawa. Tingnan nyo kung sino yung may sense. Kung sino yung magaling magsalita lang. Oo, si Tatay Digong nagmumura. Walang question dun at hindi naman natin tinatanggi yun. At alam natin, kahit mga DDS vlogger, alam namin na si Tatay Digong nagmumura. Pero kung kayo ang papipiliin ko, anong pipiliin nyo? Nagmumura na nagmumura na meron talagang totoong malasakit sa kapwa Pinoy, o yung hindi nagmumura pero talagang tahimik pagka may mga issues? Hindi ko sinasabing tama magmura. Well, puta, sino ba mag-iisip na tama magmura? Wala naman eh. Malalaki na tayo for that. Malalaki na tayo para isipin yan. Di ba? Lahat na nagmumura, syempre, hindi yan magandang asal at hindi yan magandang halimbawa. Totoo. Walang plastikan dito. Real talkan dito. Di ba? Kahit sabihin yung Duterte ako, syempre hindi ko sinasabing, kahit kami Duterte kami, netong mga to, hindi namin sinasabi na hindi masama magmura. Di ba? Masama magmura. Oh. Pero kung ngayon, kung ganyan sitwasyon, ano pipiliin nyo? Doon sa nagmumura pero talagang may malasakit sa kapwa Pinoy, sa Pilipino, ang interes sa kapwa Pinoy, sa Pilipino, talagang ginagawa niya yung trabaho niya, kesa doon sa mga linggo-linggo nagsisimba pero mas demonyo pa kaysa sa mas demonyo pa sa demonyo. Wala eh. Wala naman tayo sa posisyon para pigilan si Tatay Digong noon na magmura eh. Siyempre siya yun. Diba? At hindi naman din niya tayo pinakailaman na doon sa mga attitude natin na wag natin gawin dahil hindi naman tayo siya. Diba? Likewise, hindi naman tayo siya. Diba? At hindi naman siya vice versa. Diba? Pero kung tutuusin diba? Sino ba yung may mas malasakit sa Pinoy? Ito example Ito na nga example, current example. Naghihirap tayo sa oil crisis. Naghihirap tayo, yung mga Pilipino. Ako, kahit pa paano, nakakaraos. Hindi ako mayaman, Hindi ako mayaman. Hindi pa ako nakakaluwag. Marami akong utang na aputa. Kahit gusto nyo, pagbigayan pa tayo, bigay ko sa inyo yung GCash ko. Kayo mo magbayad ng utang ko. Ang ibig ko sabihin, ako, nahihirapan, pero kahit pa paano, kumikita. Kumikita na ako, pero nahihirapan pa rin ako. Paano yung mga talagang yung mga talagang mahihirap na nahihirapan talaga? Hindi sabihin nyo, hindi namin problema yung problema niya, ayaw nila kumilos. Problema nila yun kasi umaasa sila sa gobyerno. Hindi naman talaga totally umaasa sa gobyerno. Pero yung panahon ng pangangailangan, nagipit ka, kahit kayo, pag na-hospital kayo, ang punta nyo, public government hospital, tapos may babayaran kayo, halimbawa. Di ba? Kung talagang wala na tayo dapat pakialam sa gobyerno kasi intindihin natin yung sarili natin. Huwag na tayo maggobyerno.
Ganun din naman pala, hindi din pala natin aasahan eh. Di ba? Pero pagka gipit tayo, like hospital, government hospital, yung mga ayuda, di ba? Yung mga, yun na, oras ng pangangailangan mo, yung palibing na libre. Di ba? Sana yun lang, ang laking bagay nun. Minsan ka lang naman mamamatayan eh. Di ba? O, minsan ka lang hihingi ng tulong. O, namatayan kami. Pwede ba? Palibre na lang yung libing. O, sige. Minsan lang naman yan eh. Wala eh. Ganun talaga. Ang problema natin ngayon, Sen, yung 8 buwan na. Yung flood control na yan. Hindi. Sabi, may ipapakulong na malalaking tao. Nakulong si Senator Bong Revilla. Mabukod doon, yung mga malalaking isda talaga na ine-expect ng tao na sila talaga yung dapat may pananagutan dito. Yes. Ang puntuhan natin dyan, yung humaba ang panahon, ginagawa lahat ang paraan para mailihis sa katotohanan ang dapat puntahan. Baka paabutin nila na 2028 yan. Maaari. Pero sabi ko nga sa'yo, Tataka pa kayo, papaabutin talaga nila. Ganun kaagad. taong bayan naghihintay. Ang taong bayan naghahanap ng kasagutan sa napakaraming tanong. Hindi na makakamit Hindi yan. lamang simpleng tanong ito, RDR. Saan na po napunta ang kababayan? Nanilimas. Nilimas. Yan po ay nakalaan para sa tao. Nilimas ha? Bakit po nilimas? At ngayon wala kayong maibigay sa amin na kasagutan. Kailangan bang humaba ng humaba yan? Yun lang ang pinupunto ko sa bawat i-call out ko kung sino man ang dapat na managot dito. Hindi ko sila tinitira ng personal. Mali ang sinasabi niya na Personal. paborito ko siyang tinitira. Hindi. Ang pagtira ko ay pagpapaalala kung anong dapat mong gawin. Dapat ikaw ang namumuno ng komite na siya ang nakatutok dito. Si Ping yan. Nakita niyo ba kung tumira ako ng personal? Hindi. Pinapaalala ko, ba't hindi mo tinawag si ganito? Si ganito at saka si ganyan. Napakarami nito. Personal ba yun? Hindi. Pinakikita ko, pinaalala ko sa kanya sapagkat ito'y sagutin mo sa taong bayan. Kasi ang buong akala ko nun, magkasangga tayo eh. Ang hanapin natin, malalaking isda. Yes. Sinabi ko na sa'yo, hindi sapsap ang ating tinutukoy dito. Hindi butete. Yung may utak dito. Actually, Senador Marcoleta, yung sapsap nakakain pa eh. Ako tinuturing ko silang gurami, kataba. Hindi mo makakain yung mga ipinakulong nila. Dahil ang gusto natin, patikimin tayo ng blue, marlin, tuna. Yung mga tunang mamahalin, lapu-lapo na mga isda, yung mga ganun na mamahalin, yung mga big fish talaga sa merkado. Yung mga pinakulong nila, gurami yan, katapa, yung sapsap, makakain mo pa yun, yung galunggong, makakain mo pa, masarap pa yun. Pero yung mga yan, sapsap, ay ano yan, mga gurami, alam niyo yung gurami, yung nakukuha sa kanal, yung binibenta ng mga batang 80s, yung mga, tuwan-tuwa tayo sa gurami kasi parang red jelly ang datingan, di ba? Yung mga kataba, ewan ko kung nakakain nyo, pero puta ako, hindi ko kakainin yun. Yung kataba, yun yung isda, na isdang kanal na pinapakain sa mga isda rin na malalaki. Sino yung mga utak dito? Sino yung malalaking isda? At sinabi mo rin, nanindigan ka kung nasaan ang ebidensya. Doon natin tutuntunin. Ganun ang ginagawa nila eh. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Yung 18 Marines na tinawag pa nilang 18 Marites, bakit hindi man lang naimbitahan ni isa sa kanila? Hindi lamang yung 18. Malibong pa sa 18, meron pa akong mga binanggit na mga crucial na pangalan sapagkat ito'y pagmumulan ng mga ebidensya. Para sa ganun, magawa natin yung ulat na gusto nilang gawin, partial report. At ang gusto pa nila pumirma ako. Paano ako pipirma sa isang partial report at hindi pa naman natawag ang lahat ng dapat tawagin? Kailangan nating buuin muna. So nangako sila, payag daw siya, nabuksan muli. Nung tinanong kung kailan, hindi na naman nakasagot. Pero ang taong bayan nakikinig eh. Ang taong bayan nakikita. Hindi ako na may personal. Ang aking gustong mangyari, gawin mo Yes. ang pananagutan mo. Sapagkat ang taong bayan naghihintay sa'yo. Pinalitan mo pa eh. Dapat hindi mo nalang pinalitan si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon. Ang ganda na ng flow. Mahuhulin ha. Madidiin na yung dapat madiin. Well, siyempre, sasagipin eh. Sasagipin, uutusan. Sasagipin. Ay, ano yan, hindi ko sinasabing ganun ang ginawa. Tingin namin ganun kasi
Wala naman kami makakuwang konkretong sagot sa inyo eh. Yun nga yung sinasabi na kaya nagiging kaya nagiging haka-haka sa amin. It's either intended na huwag nyo talagang bigyan kami ng konkretong sagot para kung ano-ano lang isipin namin, maging haka-haka, maging fake news kami. Kasi ayaw nyong sabihin yung totoo. Kaya kami naghahaka-haka through our observation. Actually, hindi nga haka-haka eh. Kasi alam mo sa totoo lang, nakakabaliw yung batas, yung law eh, sa totoo. Kasi, gaya niyan, maraming mga pangalan na binitawan si Marcoleta, bakit hindi pinatawag? So, anong iisipin ng mga tao, ng taong bayan? Total, mahilig nyo naman gamitin yung taong bayan na salita, gamitin ko na rin. Anong iisipin ng taong bayan? Bakit ayaw nyo ipatawag yung mga gustong ipatawag ni Rodante Marcoleta? Rodante Marcoleta is being objective here. Hindi personal eh. Naniniwala ako hindi personal, hindi subjective. Kasi ang goal, ano ba ang goal ng Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Pero kung ako tatanungin, sa aking palagay, siguro para malutas yung kaso ng flood control issue at mapakulong yung mga dapat managot. I think that's the common mission or vision ng Blue Ribbon Committee. If there's any more answer rather than my answer, please tell us so. Hindi kasi namin alam eh. Ayaw nyo bigay yung konkretong sagot. Panayan lihis natin. Si Marcoleta, pinalitan. Si Senate Cheese, pinalitan. Hindi natin alam kung bakit. Ang sinasabi lang, medyo hindi na raw align yung goal. Ano pala? Mas lalong wala nga nangyari ngayon. May nangyari pa. Wala din naman. Napakulong, diskaya. Alam nyo, hindi kami tanga. Siyempre, may sasagot. May magpapakulong. Merong aamin. Ay puta, napanood na natin to. Di ba? Kumita na yung ganito. Napanood na natin ilang beses na. O, ngayon, sasabihin ni Ping, pinepersonal siya ni Marcoleta. Hanggang ngayon, walang nangyari, oh. Walang nangyari. Nag-blue ribbon pa kayo. Walang nangyari. Nag-ICI pa kayo. Walang nangyari. Walang nakulong. How many months? Nangako kayo, December, may makukulong, may magpapasko sa kulungan. Ganun pa yung atake nyo, yung naratibo ninyo. Pinaasa nyo na lang kami. We still have 2 years. Ang problema, 2 years pa rin yun. Alam ko malapit na yung 2028 at mabilis nang tumakbo ang panahon, pero it's still matagal at 2 years pa din yun at marami pa rin pwedeng mangyari. Itong taon na to, babagyo. Maraming bagyong papasok. At we expected natin yon, anticipated natin yon. Anong mangyayari ulit doon sa mga binagyo, binaha noong nakaraang taon pagka umulan at bumagyo ulit ngayon taon? Diba? Sobrang simple. Sino po yung Sara Duterte. Bakit po? Kasi mas maganda yung pamamahala nila eh. Kasi di ba tumakbo yung father niya? Mas maganda yung Duterte family kaysa doon sa iba. Yes. Sa ano pong mga programa, plataforma na nagustuhan ni Bakit? Hindi ako aware. Pero so far, siya po yung... Oo. Mas gusto ko siya. Kaysa Compare doon sa compare sa iba. Sara po. Sara, bakit po? Kumbaga sa tatay niya, maganda rin mamalakad. Pagdating sa ano po? Sa ano po? Anong nagustuhan niyo sa kanyang pamamalakad? Sa malakad niya po, katulad Mahina po itong mga nag-i-interview na to. Kahit na tinanggalan siya ng kapangyarihan ng baging vice president, pero kumikilos pa rin siya. Okay. Gagawa ako na ito. Hintayin nyo, ha? Gagawa ako ng survey ko. Doon, sa kabila natin lalagay. Sa Solid Duterte Updates. Paki-subscribe din yung Solid Duterte Updates. Doon ko lalagay yung mga field, yung mga ganito, yung mga survey natin. Mas maalam ako magtanong eh. Marami akong gustong itanong kung bakit Sara. At kung bakit Lenny. At kung kahit sino papiliin nyo, marami akong itatanong sa inyo. Ito, pulso ng bayan. Kahit anong pagtakip ninyo dyan sa social media, pag lumapag tayo sa kalsada, iisa lang ang bukang bibig ng taong bayan, Sara Duterte. Well, of course, may pipili sa inyo. Meron at meron. Meron pipili sa ganito. Bakit? Kasi ito, walang bahid ng korupsyon. Halimbawa, ha? Political ABC. Wala mo na ako lalagay, pero hintayin nyo yung survey ko. Political B, halimbawa, pinili. Kasi ito, walang bahid ng korupsyon. Uulitin ko, ha? Hindi porkit wala kang bahid ng korupsyon ngayon.
hindi ka na magkakaroon. You are entitled na hindi ka na magkakaroon ng bahid ng korupsyon hanggang sa susunod na future. Mali yun. Dahil ang pagiging corrupt na politiko, pwedeng matutunan. Pwede mong alamin, pwede kang maging, at pwede mo rin bitawan, pwede ka rin magbago na. Kasi lahat yan sa greediness ang bottom line. Abangan nyo yung part 2 natin, mga kayon. Mahaba-haba pa to. Maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan na ating pag-usapan.